Ang mga drone ng Ukraine ay balak dumating sa victory parade sa Moscow sa ikasyam ng Mayo para kahit papano ay may pakitang kagamitang militar doon. Ngayong araw, naglabas ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sabi niya ang paglitaw ng mga drone ng Ukraine sa Red Square sa Mayo, siyam ay magpapakitang hindi na kasing lakas ang mga Ruso gaya ng dati. Sinabi pa ni Zelensky na ngayong tag-init, si Vladimir Putin ang magpapasya kung palalawakin pa ang digmaan laban sa Ukraine o pipiliin ang diplomasya. Kaya kailangan siyang itulak patungo sa tamang desisyon. At ngayon, sa Moscow, biglang pinaigting ang mga hakbang sa seguridad dahil sa takot at pangamba sa banta ng pag-atake mula sa Ukraine, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng araw ng tagumpay sa ikasyam ng Mayo. May mga checkpoint na sa pasukan ng Moscow at may mga nakabaluting pwesto malapit sa Kremlin. И внедорожники с пулеметами. Dinadala sa Moscow ang depensa laban sa himpapawid at naglalagay ng mga sniper sa iba't ibang lugar. Sa State Duma ng Russian Federation, sobrang natakot sila kaya nagbanta na naman sila ayon sa kanila ng paghihiganting pag-atake sa Ukraine kung sakaling magdesisyon ang Kyiv na atakehin gamit ang mga drone ang victory parade sa Moscow. Sa madaling salita, pag-usapan natin lahat ito ngayon. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito ng magkasama. Pero bago natin simulan ng episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, magsimula na tayo. Kaya talagang tinakot ngayon ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang buong Kremlin. Una, nasa Armenia siya ngayon na dating may impluwensya ng mga Ruso at hindi nila kayang payagan noon ang presensya ng mga Europeo at si Zelensky sa gitna ng digmaan. Bukod pa rito, si Zelensky ay naroon sa summit ng European Political Community. Dumalo ron ang mga lider ng 50 bansa pati ang European Union, pinuno ng NATO at mga bisita mula Canada, Turkey at iba pa. Dahil dito, hindi na alam ng Russian propaganda kung paano pagtakpan ang kawalang kaya ng diktador na si Vladimir Putin sa harap ng katotohanan ito. Dati, itinuturing ang Yerevan na nasa ilalim ng impluwensya ng Russia, pero ngayon, wala nang pakialam ang lahat sa opinyon ng mga mababangis na Ruso. Pangalawa, maaring makarating ang mga Ukrainian drone sa parada ng tagumpay sa Moscow sa Mayo siyam ayon kay Zelensky ngayong araw habang nasa Yerevan siya. Heto ang kanyang sinabi. Nag-anunsyo ang Russia ng parada sa Mayo siyam pero wala itong kagamitang militar. Unang beses mangyari ito sa napakaraming taon. At maaring lumipad din ang mga Ukrainian drone sa paradang yon. Ipinapakita nito na hindi na sila kasing lakas tulad ng dati. Sabi ni Zelensky, ngayong tag-init, magpapasya si Pangulong Vladimir Putin kung lalawakin pa ang digmaan sa Ukraine o pipili ng diplomatikong paraan. Kaugnay nito, nanawagan si Zelensky na itulak ang kalbong diktador patungo sa diplomasya, kabilang na ang paggamit ng mga parusa. At dito, nais ko lang ipaalala ng Ministeryo ng Depensa ng Russian Federation ay naunang nag-ulat na sa victory parade sa Moscow ngayong Mayo siyam, unang pagkakataon mula 2007 ay walang ipapakitang hanay ng mga kagamitang militar. Ipinaliwanag ni Sekretaryo ng Pangulo ng Russian Federation na si Dmytro Peskov na ang okasyon ay gaganapin sa pinaikling format dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa seguridad at banta ng terorismo mula sa panig ng Kyiv. Sa pag-uusap ni Vladimir Putin kay US President Donald Trump, nagreklamo siya at nakiusap, "Trump, pakiusap i-pressure mo si Zelensky. Natatakot akong lumabas sa Red Square sa Mayo siyam, nagbabanta sila at binobomba kami ng mga drone sa teritoryo namin." Kaya naiusap siya kay Trump na sana ay magawa ng paraan na magkaroon ng tigil putukan sa Ukraine sa Mayo siyam. Ayon kay Zelensky, nais ng Kyiv ng pangmatagalang tigil putukan, hindi lang ilang oras para sa military parade sa Moscow o para hindi matakot si Putin lumabas. Narito ang sinabi niya. Iminumungkahi naming makaroon ng pangmatagalang tigil putukan, tiyakin ang maaasahang seguridad para sa mga tao at pangmatagalang kapayapaan. Para dito sa kahit anong marangal at epektibong paraan. Sa Kremlin, sinabi nilang i-anunsyo ni Vladimir Putin ang eksaktong oras ng simula at pagtatapos ng tigil putukan sa sarili niyang pagpapasya lang. Ibig sabihin pinapatunayan lang nito na sa Kremlin, pasensya na. Pero parang tayong-tayo na sila sa takot dahil sobrang natatakot sila na baka totoong atakihin ang Moscow sa panahong yon. Kasabay nito, maghahanda ang otoridad na limitahan ang lahat ng komunikasyon sa cellphone. Kasama В Москве с 5 по 9 мая
Pinaka-nakakatawa dito, ang dating makapangyariang Rusya na gustong sakupin ang Kyiv sa 3 araw, na yon ay di na kayang protektahan ng Moscow laban sa mga Ukrainian drone. Noong ika-3 at ika-4 ng Mayo, may naitalang 11 drone sa ibabaw ng kabisera ng Russian Federation. At isa sa mga ito ay tumama sa isang residential na gusali sa Mosfilmovskaya Street na nasa 6 na kilometro ang layo. Ito ay kahit may biglaang higpit sa seguridad sa Moscow bilang paghahanda sa araw ng tagumpay sa Mayo Siyam. May mga checkpoint na sa mga pasukan ng lungsod at may mga armored vehicles at SUV na may machine gun sa paligid ng Kremlin. Isinara rin ng otoridad ang Red Square, venue ng parada at talumpati ni Vladimir Putin. Sa totoo lang, sinabihan na ang mga Ruso na magkakaroon ng makasaysayang talumpati sa harap ng bakanting plaza kung saan ilan lang na mananakop ang magmamartsa. Ibig sabihin, naglagay sila ng mga sundalo na may machine gun at sniper rifle sa mga pader at gusali ng Kremlin, kasama ang Spasskaya Tower. Huwag kalimutan, sa Moscow ngayon, dinadala mula sa buong Russia ang mga sistema. Противовоздушной обороны. Gusto ko lang ibahagi na magsisimula ang parada ng alas 10 ng umaga ayon sa lokal na oras. Mga 20 minuto magmamartsa sa plaza ang unit ng mga okupante ng Russia at imbes na parada ng military vehicles, ipapakita na lang sa mga manonood ang live video ng sundalo sa SVO zone. Video lang, paboritong tema ni Vladimir Putin. Mukhang mananatili naman ang bahagi ng parada na may kasamang mga sasakyang panghimpapawid. Inasahan ang paglipad ng mga eroplano ng VKS Russia mula 11:00 hanggang 11:30. Nakakatawa kung sa oras na yon ay biglang may mga drone na lilipad papuntang Moscow at mapilitang kansilayin ng Kremlin ang bahaging ito ng parada. Pero hindi lang umaasa si Vladimir Putin na yon sa pakiusap kay Donald Trump na pakiusap magkaroon tayo ng tigil putukan sa Ukraine habang may parada. At sinusubukan din ni Putin na magtago sa likod ng mga lider ng ibang bansa. Oo, sinusubukan niya. Alam na di umanay darating sa Moscow para sa parada si Pangulong Kassym-Jomart Tokarev ng Kazakhstan at si Punong Ministro Robert Fico ng Slovakia. Pero kahit ganon, sinabi ni Fico na hindi siya pupunta sa military parade sa Red Square. Parang sinasabi niya, kayo na lang ang mapahiya dyan. Siyempre, pupunta ako sa Moscow, pero hindi ako magpapahiya sa Red Square kasama ang diktador. Kasabay nito, kinumpirma ng diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko ang pagdalo niya. Siyempre, hindi mawawala ang kahiyahiyang taong yan. Pero ang pahayag ni Zelensky, halatang talagang nakatakot sa Kremlin, pero mukhang hindi pa rin nila naiintindihan na hindi na sila kinatatakutan. Sinabi ng miyembro ng State Duma Defense Committee na si Andrei Kolesnik na gaganti ang mga sundalong Ruso ng pag-atake sa Ukraine kung magpapasya ang Kyiv na atakihin ng mga drone ang parada ng tagumpay sa Moscow sa Mayo Siyam. Magbibigay ako ng CP mula kay Andrei Kolesnik. At bago ko ibigay ang CP, sasabihin ko muna na tandaan ninyo ito. Ito ay miyembro ng komite ng State Duma ng Russian Federation para sa depensa. Akala mo, seryosong tao. At ngayon, nagdeklara siya at ito ang sipi. Ang sagot ay hindi maiiwasan. Ito ay magiging napakaseryoso at maramihan. Si Zelensky ay naging bastos, walang galang at siya na ngayon ang namumuno sa European Union. Kaya dapat pag-isipan ng mga autoridad ng Russia ang susunod na hakbang para sa taong yon. Para sa akin, ayos lang ang preemptive na take sa mga posibleng pinagmumula ng mga drone. Paano mo malalaman, ikaw na barbarong Ruso, kung saan manggagaling ang mga drone na yan? Pero ang buong punto ay wala talagang magagawa ang Kremlin kay Zelensky. Ngayon, si Zelensky kasama ang mga Europeo ay nagsasagawa ng summit ng European Political Community sa Armenia. Formal pa ring miyembro ng CSTO ang Armenia at sa teritoryo ng bansa ay meron pa ring base militar ng Russia. Pero ang mga Ruso ay tahimik lang na nakaupo doon, parang mga daga, dahil wala naman talaga silang magawa. Dito na lang ako titigil. I-comment ang opinion at konklusyon sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na pag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, mga subtitle.